Magandang araw po sa ating mga kabingwit, lalo na po dyan sa ating mga suki at mga mamimili araw-araw. So, bago po lahat, isa-shoutout ko muna po sa video na ito ang ating mga master na si Sir Romney Columna ng Cebu Anglers, si Kuya Bung Sadik Emplo na Cebu Anglers din po yan, tsaka si Maki Boy Erminio at tsaka si GP Ong. Yan po yung mga master. Sila din po yung mga nagtuturo sa akin din kung paano po yung pag-jigging. So, kumbaga po sa Mobile Legend ay sila po yung mga mythical glory na. Nasa epic pa lang po tayo. So, ipapakita ko po sa inyo yung 5 klase na iba't ibang uri ng aksyon ng ating rod. Pagpasensya nyo na, 4 lang ito, pero 5 klase po talaga sa totoo lang. So, meron po kasing mga customer na nagkakamali sa pagbili, lalo na't wala pa pong karanasan kung ano po ba yung dapat nilang gamitin na pamingwit. Dahil meron po akong na-encounter na customer na sasabihin po nila hindi po nila maihagis ng malayo kasi nga po hindi po nakamatch yung kanilang linya at saka motor, tapos yung rod nila ay hindi rin nakamatch para sa pang-casting, sa onshore casting. So iba po yung onshore at offshore. Yan po mga offshore po, lalo po sa mga jigging, sabihin po natin vertical jigging, yan po yung mga heavy jigging. So meron pong 2 klaseng jigging. Maraming klaseng jigging meron po. Ang ginagamit po nating jigging dito sa tabing dagat ay micro jigging. Meron po iniisip po nila na jigging ay porque jigging ay pangmalaliman. Meron po micro jigging na ginagamit po dito. So yung maliliit lang po na jig para po sa tabing dagat ang ibig sabihin po nun. So meron po ditong papakita ko po sa inyo yung 4 na klase ng pamingwit na meron ako. Pasensya na po dahil po sa ultralight wala po kaming available o stock na ultralight sa ngayon. Coming soon pa daw po. So ang ultralight po, siya po yung pinakamalambot ang aksyon sa lahat po ng pamingwit. Ano po, siya po yung kalimitan na depende naman po sa brand. Meron po siyang pinaka maximum niya na gram ay 6 gram. Meron pong brand na 7 gram, pero pinaka ano po niya 6 gram. So gumagamit po siya ng mga linya ng mga 8 pounds, 6 pounds, ganyan po. Mainline po yon, yung 6 pounds or 8 pounds. So ang sumunod po sa kanya, papakita ko po sa inyo. Ito po, light. Okay, ano po, meron po kasi na ito po yung size niya, 1.8 meter, meron po 2.4 meter, may 2.7 meter. Ito po yung 1.8 meter. Ibig sabihin po nitong L na ito, siya po yung light action. Ito po yung sumusunod sa ultra light. So makikita nyo naman po yung gram niya. The specification niya is 2 gram up to 8 gram. Meron naman pong light action na hanggang 12 gram siguro or 10 gram. And then ang sumunod po sa kanya na action is medium light. Ayan po, may nakalagay po sa kanyang ml. ml, ibig sabihin po niya is medium light. Nagbablur yung aking cellphone. Yan, ml. Ito po yung sumusunod sa kanya. So may mga nakalagay din po specification yan, kung ano po yung nakalagay po na linya. Katulad po nito yung line 4 to 12 pounds. Wala namang problema po kung mag-over ka ng 1 pounds, katulad po ng 13 pounds. So kalimitan po nito yung PE 0.8
siya nga, or 10 mm sa J-braid times 8. Ayun po yung gram niya, 4 to 18 grams. So yung iba po, kaya po hindi nakakahagis ng malayo, kasi nga po kung halimbawa po yung mga itik ang nag-set up ng pamingwit nila, kakabitan po halimbawa ng mga 30 pounds, 50 pounds. So over na po sa action ng rod mo, kaya hindi ka po nakakahagis ng malayo. Yun po yun. Tapos yung gram niya, 4 to 18 gram. Ito po yung gram ng, ito po yung ibig sabihin po, casting weight, 4 to 18 gram. So yan po yung ibig sabihin ng bigat ng iyong lures or jigging. Yan po. Yung iba po kasi gumagamit po sila ng 20 pounds, 20 gram, 25 gram dahil hindi nga po sila nababasa po. Hindi po nila nababasa ito, hindi po nila alam anong ibig sabihin po niyan. So, halimbawa ganito po ang inyong ang action ng gram ng inyong rod. Mas mabuti po nito na wag mong pantayin yung 18 gram. Kaya kung sa kaya po, pero ito po ay masyadong mabigat na sa dulo ng rod mo yung 18 gram. So, mas magandang laro po nito 16 pababa hanggang 5 gram. Huwag mo rin pong lalagyan ng 4 gram or 3 gram. Dahil pagka nilagyan mo po siya ng 4 gram or 3 gram, hindi mo siya maikakast ng malayo. Mas maganda po nito, palagay natin na 7 gram, up to 10 gram or hanggang 16 gram. So, ito po yung medium light. Ito po ay special made ng aking company, Hossein Alfaran. Meron din naman po na ibang brand, katulad po ng Daiwa, Shimano, na medium light. Basta makikita niyo po kung ano yung specs niya. Ang sumunod po sa medium light, ito pong medium. Yan, medium. Sa pagkakaalam po ng iba, meter po ang ibig sabihin po niyan. Sa totoo lang po, ito po ay medium action. Ayan na po siya, medium action yan. 6 to 14 pounds. Yan, makikita nyo. Siguro naman po, yan, 24 grams. Mas mainam po sa kanya, 21 grams pababa. Huwag nyo rin po siyang papantayan. Ang sumunod po sa medium is medium high, MH. Yan, ito na po yung pinakamatigas. Medium heavy. Siya po yung pinakamatigas ng dulo sa pangcasting. So, ayan po siya. 8 to 18 pounds ang linya. Meron naman po na brand na medium high MH, naglalagay po siya ng 30 pounds, 25 pounds, 20 pounds. Yan, 8 to 28 gram ang kanyang casting weight. Ito po yung bigat ng lures. Meron naman po na brand na nagkakarga po siya ng 45 pounds, 45 gram, 40 gram, 35 gram. Depende po sa brand. Pero ito po yung masasabi ko po, ito po yung palatandaan ng MH o medium heavy, medium high. MH, rating ko po, medium. Ito po yung sumunod sa kanya. Yan, palambot na po siya. Tapos ML. Yan. Tapos light action. Ang sumunod po sa light action, pinakamalambot po is ultra light action. So yun nga po, na sabi ko na po yung ating mga fishing rod, kung ano po yung pagkakaiba ng action. So dumako naman po tayo sa jig. Ayusin ko muna po yung aking upuan at bumababa. Yan. Ito po yung jig natin. Meron po siyang, papariwanag ko po siya sa inyo ha. Meron po tayong tatlo na action. Magkakaiba po yan. Ito muna, unahin po natin. Fast jig. Yan. Mahaba siya. Payat. Mahaba na payat. So ang ibig sabihin po ng fast jig, mabilis po siyang malaglag sa tubig. Mabilis po siyang malaglag sa tubig. Once na ikinast mo siya, pumatong sa tubig,
So magbilang ka po, palagay po natin na estimate po natin 3 seconds or 2 seconds, diretso na po siya pababa. So ang action po ng jig ay share ko na lang po sa inyo sa YouTube yung kung ano po yung action ng jigging na pass jigging, kung paano siya ginagalaw. Kasi ang pass jigging nga po, so mabilis po yung laro niyo dyan. Mabilis ang laro niyo po dyan sa pass jigging. So halimbawa, pag pinitik niyo po siya ng mga 3 pitik na ganun, 1 or 2 seconds, baba na kaagad po yan. Mga 3 pitik na ganun, pataas, 2 seconds, baba na po siya. Yan po ang pass jigging. Ang pass jigging po, mahaba, payat. Tawag po nila doon ay, may tawag po sila doon, pencil jig. So dumako naman po tayo sa slow jig. Ayan po, may 50 gram po na slow jig. Ito po, ginagamit po ito sa pang vertical na po ito. Sa mga katulad po ng 30 meters siguro or 20 meters. Ito po yung mga slow jig. Yan po, makikita niyo po yung slow jig. Yung dalawa, mayroong tapyas, malapad, mataba. Yan. Malapad, mataba, tapos may tapyas, may uka. Meron naman po ang slow jig na bilog. Yan, mga chubby. Yan, katulad po niyan. Ibig sabihin po ng slow jig, mabagal po siyang malaglag pailalim. Lalo pag ikinast mo siya, mabagal po siyang malaglag pailalim para po siya nalalaglag na dahon o lumulutang na papel galing sa taas pababa. So ang slow jig po is mas mabagal po yung play mo. Mas mabagal po yung action ng rod mo, dapat yung pitik mo dun sa rod mo, kasi mabagal nga po siya malaglag. Katulad halimbawa po ng pagka pinitik mo siya ng dalawa, 1, 2, mga 3 seconds, 4 seconds, bumababa siyang pag ganon. Meron pag single flip, pag pinitik mo ganon, mga 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, bumababa siya. Meron naman po na bilog. Yan, ito po yung isa sa killer ng lapis. Proven na proven po talaga ito. Kahit po bakuko nakakahuli dito. Mga sea-bream. Yan. Tapos, meron ganito. Yan, slow jig din po siya. Ibig sabihin nga po ng slow jig, mabagal po siyang bumaba. Yan. Mabagal bumaba. Eh di wow. Meron po na ito po yung aking base na rin sa aking paggamit. Meron po na may curves na katulad nito. Ito po, mas feel na feel mo yung laro mo sa ilalim, dahil ito yung kalimitan dito sa curves nito, bumabangga sa current ng tubig, lalo kung maalon yung tubig, malalim. Kasi ang ginagawa ko po dito, halimbawa itong gamit ko, once na i-cast mo, maghintay ka muna po ng 5 seconds bago siya po bumaba. Kasi sagabal po sa kanyang curves na yan, parang nagbabibrate din siya pailalim. So pag pinitik ko po yan, ginaganto ko pa yan, 1, tapos pitik ko ng dalawa sunod or tatlo, 1, 2, 3 or 1 seconds. Yan, pitik ko po ulit ng isang 1, tapos pitik 1, 2, kasi nga po para siyang bumabangga dun sa current ng tubig. Ramdam na ramdam nyo po yung laro niyan ng ganyan. Yung slow jig,